Tayo, okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung pakapalan lang ng mukha pag-uusapan, wala na po talaga sigurong tatalo kay Sara. Di ba, lupit po talaga, di ko po talaga alam kung makapal talaga mukha nito o talaga may sartik na po talaga sa ulo to, no? Tinan nyo mga kababayan, no? Bobo na lang po talaga maniniwala dito sa gaga na to, eh. So, ito yung sabi niya kanina, oh. Sabi isang araw pa pala to. Sabi niya dito, sabi ni Sara to, no, ako lang nag-deliver. Sara Duterte says Marcos has no more accomplishment since her cabinet exit. So sabi ni Sara, sa lahat daw po ng gabinete ni PBBM, siya lang daw po yung gumawa ng maganda. At wala na raw pong accomplishment si PBBM mula nung siya daw po umalis. Kakakausap lang kakatopic na natin kanina, di ba? Merong e-voucher. Wala na si Sara nun, eh. Ayan, no? Kapal ng mukha nito, di ba? Kanina, kakatopic na natin kanina, eh. Kasi pag sinabi mong wala ng ibang achievement, dapat sinabi mong wala. Dapat wala talaga. Ito kakatopic na natin, no? Ayun, no? Di ba? Pinakita ko na kanina, eh. Oh. Bubo talaga nangangayop na to, no? Kapal ng mukha nito, eh. Oh. So, basahin natin yung sinabi ni Sara dito, no? Vice President Sara Duterte recently claimed that she was the only performing officials in Marcos cabinet during her stint as education chief. Di bang kapal ng mukha talaga, no? Mula nung sabi ni Sara, nung nasa DepEd pa ako lang gumagawa ng trabaho doon. Gaga. And since he resigned from Marcos cabinet, Duterte said the president no longer had any accomplishment. Kapal ng mukha talaga. Sabi niya, kasi ako. Ganun salita yan, di ba? Kasi ako lang. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doon. Kasi ako na nga lang siguro ang kaisa-isa doon. Sabi niya, guys. Ako lang nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung ginawa nila sa akin. Di ba? Nung nawala ako, wala na silang accomplishment at all. He said, di ba? Ako dito, baliwata to, eh. So, medyo makapal ang face, no? She recalled that Marcos hardly talked to his cabinet to give any clear directions. This, she said, she's why the Marcos administration prepared to lack direction, prompting her to take matters into her own hands at DepEd. No? Actually, may video ata ako dito. May video. Ito. Panoorin natin to, Sabi ko sa inyo, may saltik, eh. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Alam mo mga kababayan, no? Wala daw direksyon yung governance ni PBBM. Actually, tayo po kitang-kita natin yung direksyon ni PBBM, eh. No? Kitang-kita po natin, no, na yung direksyon po ng administrasyon po na to, tayo po ngayon, lumalaban po para sa ating soberenya sa West Philippine Sea. So yun po, direction po yun. Alam po natin direksyon natin doon. Yung panahon ng tatay niya, mga kababayan, pati rin po siya mismo, wala rin po siyang direksyon. Kung ano ba talaga yung stud niya sa China. Gaga pala to, eh. Ngayon, kung direksyon na naman ipag-uusapan, mga kababayan, ngayon po, mas marami pong droga ang nahuli po ngayon. Nang hindi po dumadanak ang dugo, ayun po ang direksyon. Nung panahon po ni Digong, mga kababayan, kung direksyon na pag-uusapan, di ba? Libo-libo na yung namatay, wala pang nahuling drug lord. Ano pa na ba, Sara? And by the way, siya pa talaga magbabanggit ng direksyon. Ano nangyari sa kaso niya sa ICC?
ni Digong sa interim release, nawala ng direksyon, di ba, dahil sa kanya? Oh, bobo ka talaga eh. Alam mo, bobo mo talaga, no? Di ba, alam nyo yun eh. Malamang alam nyo na yan eh. Na hindi po nabigyan ng interim release si Digong at ang naging rason nga po, no, na sobrang kadaldalan po ni Sara. Sinabi na nga po ni Kaufman na huwag kayong maingay, huwag kayong magbabanggit sa media ng kahit ano. Tapos lalabas si Sara Duterte, galing doon sa kulungan kasi binibisita niya yung tatay niya. Magbabanggit na kung ano-ano na yun. Ay, yung tatay ko, masaya. Okay naman yung tatay ko doon. O masaya siyang kinukwento yung mga girlfriend niya. Eh, sabi nga ni Kaufman, di ba? Sabi ni Kaufman, ang direksyon ni Kaufman, meron na pong something sa ulo ni Digong. Hindi na po nakakaalala. Tapos lalabas si Sara Duterte, naalala pa nga ni Digong yung girlfriend niya. So, ayun lang, walang direksyon. Di ba? Oh. Sabi po ni Kaufman, mga kababayan, dapat po si Digong paglalaya po sa interim, meron pong ibang bansa ang tutulong sa kanya o kukupo po sa kanya. Pero sabi po ni Sara, kapag nabigyan daw po ng interim release si Digong, uuwi daw ng Pilipinas, uuwi daw ng Davao para maging mayor. O ikaw yung walang direksyon. Kapal ng mukha nito, no? Wala daw direksyon, ikaw nga walang direksyon. Ano yan? O may putok pa. Bakit? Kasi he doesn't he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Ayan ha. Malinaw ha. Sabi niya, akala mo ba yung ginawa ko sa DepEd, may alam si BBM doon? O buti inamin mo. Buti wala. Buti na lang wala. O sige, tingnan natin din nyo. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga Yusek at Asek, I think this is our show. Kasi wala... Oo nga, kasi, tapos naalala ko pa, sabi pa ni Sara, di ba nahihirapan daw siya kasi hindi naman daw siya teacher. Di ba sabi niya yun, nahihirapan ako sa DepEd kasi hindi naman ako teacher. Walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At tuwan siya. Alam niyo, no? Tuwan si Sara doon sa ginawa niya sa Matatag program na nakailang revision. Alam niyo, ganyan siya kabobo, mga kababayan. Tingnan niyo, ha? Gumawa siya ng isang Matatag program. Actually, okay yun, maganda yun. At least, nagtrabaho ka. Alam mo na, ayun ang direction mo, di ba? Matatag program. Oo. Nakailang revision yung Matatag program. At ang point natin dito, nilabas mo yung Matatag program nang hindi siya, what do you call this? Hindi siya 100% na maayos. Nung nilabas mo yung Matatag program, may inayos ka pang iba. Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo yung point ko? Ayan na pinagmamalaki ni Sara noon. Yung Matatag curriculum. Paglabas ng Matatag curriculum, di-revise niya pa ulit. O di-refine. Ayan ang pinakamagandang, tama. Ayan ang word na ginamit niya. Di-refined. Ni-refine niya. Kakalabas na di-refine mo, so ibig sabihin nilabas mo yan, yung Matatag curriculum, nang hindi 100% na maayos. Puta, meron pa yun yung Catch Up Fridays. Catch Up Fridays, pinilit niyang in-implement na walang budget. Ay, Diyos ko. And by the way, mga kababayan, yung pinagmamalaki niyang Matatag curriculum na yan, hindi po siya may gawa niyan. Inamin niya po yan, hindi po siya may gawa niyan. Ang ginawa niya dito, nag-hire ng mga experts, nag-hire ng mga teachers, nag-hire ng mga educators, at binuo niya po yung Matatag curriculum. Wala po siyang dyan. Wala po siyang ginawa dyan.
Inamin niya yan. Gaga ka talaga. Inamin mo yan. Ang sabi mo, pinabayaan ko lang yung mga experts. Pinabayaan ko lang yung mga hinire ko. Tapos pag mamalaki mo, matatag curriculum. Bulok talaga ito. Walang ya. Alam niyo, mahirap talaga maging bobo sa totoo lang. Kasi minsan na kapag bobo ka po talaga, hindi mo talaga alam na bobo ka. O parang si Sarah. Di ba? Parang napaka-confident niya magsalita ng ganyan. Na ang ending pala, babalik din po sa kanya lahat ng mga sinabi niya. Kasi nga po, hindi niya po alam na bobo siya. Ganyan po talaga no, kapag yung anak po ng isang mayor na pinanganak po with a silver spoon with their mouth. Di ba? Bobo men. Sige, mamaya. Sagutin natin yan, sige. Unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako... Hindi, deserve mo yan. Deserve mo yan. Puta. Deserve mo yan. Alam mo yung hindi mo deserve, Sarah? Yung maupo po bilang mayor ng Davao. Bilang vice presidente, ayan ang hindi mo deserve. Mas marami pang deserving sa'yo. Kaya ka lang naman kasi naging mayor tsaka naging vice president kasi anak ka ni Digong. Pero pag ganyan, di ba? Maraming mas deserve kay Sarah. Sa totoo lang. Na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Abnormal nga. Oh. Feeling genius, feeling magaling. Ayun. And by the way, tinan nyo naman to. So sabi nga po ni Sarah, ganun nga daw, no? Na wala daw pong inambag si PBBM sa kanya dun po sa DepEd. So, okay, maganda nga yung sinabi mo yan. Kasi ibig sabihin nun, ito Sarah led DepEd build just 3% of classroom target. Buti na lang inamin niya mismo na itong ginawa ni Sarah, no, na target ng pagpapagawa ng classroom, 3% lang pala yung nagawa. So malinaw na walang kinalaman si BBM dyan, si Presidente. Inamin mo kanina eh. Sabi niya kanina eh. Di ba? Sabi niya kanina. Si BBM, wala namang tinulong yan sa akin nung nasa DepEd ako. Sakto. Ano ba naging resulta? Ito. 3% ng classroom lang napagawa mo. Alam niyo kung anong pangit dito mga babayan? Ito po ay ito po ay napapakita kung gaano po katamad si Sarah. Kasi in the first place mga kababayan, may target. May target, so ibig sabihin nun may budget. Ganyan po sa gobyerno eh. Hindi naman po magta-target yung ahensya ng gobyerno nang walang budget. So ibig sabihin nun, may budget pero hindi mo in-implement. So tamad ka. Boba ka. Di ba? Ayun ang point eh. Meron pa yan. Ito pa, VP Sara Duterte urge, explain, DepEd food wastage. Ito ba sinagot na ba ni Sara to? So, ibig sabihin ng mga kababayan, dito no, yung ginawa po ni Sara dito, na namigay po ng inaamag na tinapay sa mga estudyante, na nagkasakit pa yung iba, wala rin palang kinalaman si PBBM dyan. Buti na lang inamin mo rin. Di ba Oo. Di meron akong FB pero hindi ako masyadong active. Yun nga eh. Di ba? Yun naman. Sara Duterte urge to actually wala yung sinagot dito. At magkano yung nasayang na pera diyan? 5.6 billion na tinapay po. Ganyan po katanga si Sara. 5.6
Billion. Billion pala. 5.6 billion pala. Ganyan po siya katanga. Bumili ka ng tinapay na alam mong inaamag ang tinapay. Yan kasi baka di ka kumakain ng tinapay sa hari. Oh, kumakain ba ng tinapay? Yung ensaymada, baka di ka kumakain yan eh. O namigay siya ng tinapay, hindi niya mo lang ba naisip na yung tinapay na yan, dapat 3 days pa lang, may dispose na yan. Pinatagal niya pa. Inabot ng 2 weeks ata, tama? 2 linggo, bago niya pinamigay. So, amagin talaga yan. Kapal ng mukha nito, no? Kapal ng face. O, ito pa, nalala nyo rin to. O, House probe into ghost student under DepEd voucher program. O, speaking of voucher na naman. O. So, ito rin pala, wala rin pala kanalaman si Presidente Bongbong Marcos dito. Yung katangahan mo sa ghost student. Ito alam nyo na to eh. Alam nyo na itong ghost student na yan eh, mga kababayan eh. Na ito po, simpleng admin na trabaho lang po ito. No? Nag-request po yung mga private schools ng voucher sa DepEd. Ang ginawa naman ng bobong DepEd nung panahon ni Sara, naglabas ng pera. Hindi na muna chinek kung yung mga binigay ba ng mga private schools no, na voucher, kung totoo bang may estudyante. So, nakinabang dito mga kababayan, private schools. Oh. Ako ba dito? Tanga men. So, yun mga kababayan, no? So, ganyan po kakapal ang mukha ni Sara, no? Sir Takir, ano itutulong sa bansa nating mga... Ay, ito pa pala, no? O, isa pa pala yan. Mayroon pa pala siyang satellite offices, no? Hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin pala yan. No? Yung satellite offices na yun, mga kababayan, nagagamit po sa politika yan. Pang-ready po yan ni Sara sa 2028 elections, eh. Kasi at least, meron na siyang satellite offices, hindi niya na po kailangan ng headquarters. Libre na po yun. Galing na po sa pera ng taong bayan. Ito maganda nga. Actually, marami nang nakalimot niyan. Yung headquarters si Sara. Kasi naalala ko mga kababayan, no, 2022 elections. 'Di ba? Matindi po talaga yung kailangan pera diyan eh. So, ang napansin ko nga po noon, no, BBM tapos Leni Robredo, may kanya-kanyang headquarters po 'yan. 'Di ba? Nakahalat yung mga headquarters niyan eh. So ngayon, syempre pag may headquarters yan, may budget po yan. Depende po yan, pera ng partido o pera ng politiko mismo. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa po ni Sara, nakita po kasi ni Sara Duterte nung 2022 elections kung gaano ka-importante yung headquarters kapag nangangampanya ka. So ang ginawa ni Sara, sakto, no? Vice President ako ngayon, gagawa ko ng mga headquarters sa ibang panig ng Pilipinas. Pagdating ng eleksyon, akin yan. Diyan ako mamimigay ng ayuda. Diyan ako mamimigay ng vote buying kung pwede. Di ba? Diyan ako magmi-meeting. Yung mga leaders ko, kasi vice president ako, balik kong gamitin yan eh. O, di ba? So yun mga kababayan. So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po ni Sara, na kayo ba naniniwala ba kayo doon na yung sabi niya na na hindi daw po na siya lang daw po yung kumikilos ng panahon ni Digong? Iniwala ba kayo doon? Ay, panahon ni Digong, nalilito na. Inantok kasi ako. Kayo ba naniniwala ba kayo na sabi ni Sara na siya lang daw po ang kumikilos sa cabinet secretary nung panahon nga po ni PBBM? Nung siya po ay nasa DepEd pa? So medyo nakakaya naman po kay Rex Gatchalian. Di ba? Medyo nakakaya naman po kay kay DOJ Remulian nung panahon na yon. Kay Abalos. Tsaka puro kapalpakan yung ginawa mo sa DepEd, kapal ng mukha mo, no? Puro kapalpakan yung ginawa mo sa DepEd, eh. Tanginan to? Gaga? Oh. So yun, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, so pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre,
Yan po sa Team Replay pa, like, pa-subscribe. Pag hindi na makalabisan, pa-share na rin pa ng video po na to. Okay. So next topic tayo, pag-usapan natin to, no?